Hello guys! Good morning! Pero malapit na pong magtanghali kasi alas 11:30 na po. So, ngayon guys, Happy Father's Day po sa lahat ng mga tatay. Kahit saang sulok ng mundo. Happy Father's Day at saka Happy Father's Day kay Papa Bits. Ang kaso lang si Papa Bits walang damit. So, ayan, nasan po kami ngayon guys? Nandito po kami sa bahay ni Jing. Kasi pinapunta po kami dito, nagpapayos po siya ng lagayan ng TV sa eskwelahan. Si Jing nandun na po sa eskwelahan, kami naman is nagdiretso dito dahil nagsaing po ako. Kakain muna kami ni Papa Bits bago pumunta doon sa eskwelahan. At ayan, inayos ni Papa Bits yung isang electric pan ni Jing na hindi umaandar. So, bali dalawa na yung electric pan ni Jing dito sa baba. Yan si Papa Bits, walang damit. Anuhin mo muna yan, yan, itapis mo muna. Ay, naku. Kumakain po kami, tapos, ito po yung ulam namin. Ito po yung treat ko kay Papa Bits. Tuyo, tsaka suka. Sus, ginoo ko. Nagaano pa po si Papa Bits. Yan po. Hi! Kain po tayo. Happy Father's Day. Happy Father's Day. Sa Thank mga you. tatay. Thank you pala kay kay Boss Stephen, kay Mariel at saka kay Romar. Nag-advance po ng treat para Father's Day kagabi. Pumunta po kami sa Brave Star. Ayan, medyo nagtagay-tagay konti. Nasama po kami sa nila Boss Stephen at saka ni Romar. At saka kasama ni Romar. Ayan, naikabit na ni Papa Bits yung TV ni Jing dito sa room niya. Yan po yung napanalunan ni Jing na TV na para sa room. Dahil po, siya po yung pinakamaganda at pinakamalinis na room. Yan po yung room ni Jing. Tapos pupunta po kami sa kabilang room kasi meron din pong nagpapakabit. Lalagyan ng TV na isang picture. Nakisabay na lang po kay Jing si Ma'am Marcel. Punta po kami doon. Uy, ini? Di rin pa parungon? Itsuga. Ha? Pupunta na po kami doon. Tsaka, patayin mo yung ilaw. Patayin natin. Chika muna. Hindi ko po napapatay. Ang init sobra guys. Yan po yung sadya namin dito na magpunta sa Compostela. So, bali yung naiwan doon sa bahay si Sansan at saka si Crislin lang. Dahil naligo ng dagat sila Christian, siya at saka si Ronald. Nagpunta po kami kanina dito banda alas 10. Dumating po kami dito yun nga, dumating. Mga pag-aalas 11 na po. Papa Bits nyo. Laki yung malaki or maluwag yung Compostela National High School. Marami po siyang building. Yun, tataas pala. Tas dito po yung nila. Stage. Dadaan pala kami sa likod ng stage nila. Yan.
Nandun na si Jing sa taas. Yung hagdanan nila, oh. Tingnan nyo. Basahin nyo guys, yung hagdanan nila mula doon sa taas. Ayan. Hanggang sa baba. At akyat na po tayo. Yung oras is 2:00. Naiwanan na nila po ako, naiwanan. Init ng room ni Ma'am Marcel. Yan, bagong TV. Ang pangit ng room ni Marcel. Ma'am Marcel, ang pangit daw ng room mo, Ma'am Marcel. Kailangan pumasang ko yung niya. Kahit curve niya. Lumabas tayo saglit doon sa inaayusan nila, Papa Beats. Oh! Kasi nagpupukpok si Papa Beats at saka meron pong naggagawa ng jealousy. Nagbabari na po siya at saka nag-grinder. Tinatawag na po ako dahil iaangat na po yung or isasabit na po yung TV. Abi. Dito daw. Hindi ha, pasok. Tanawa. Isa? Di ba? Sige, ayaw, ito pa. Ay, sa kalit nakikita. Ito? Ito? Hmm? Oh, ay. Ano yun? Tapay, iya. Di ba pa? Di man gyapon tong makukuha kay sira duman. Isa ka daw, isa ka daw, ayaw. Bakit? Nakakuha na? Alam ba wala? Mau pa itong mag-flap-flap. Sige daw, yung Santeria. Ha? Diyan na ito makukuha. Oo, ito. Center? Hindi na kaya. Oh, hindi na kaya. Sakto ka? Wow! Sige daw, isaksak daw. Makita ka si Marcel. Grabe lang. Marcel, dapat kinangay mo. Kinangay mo, masusunog yun. Sakto? Pero mo, tagal dyan. Ang laki ng TV. Sana sa bahay na yan. Ang karton.
Here. Let's try. If it's working. Yo. Higher ito ba sa... Ha? Higher? Isa sa kumpulan na kuwan. Pitin. Oh, Jing. Jing. Isa. Tapos ini nga kuwan. Adelia. Kaya babalik ini nga tayo bro. Adi nga Ayaw. Very stable siya. Ha? Very stable. pangalawang kabitan ng TV yung ginawa ni Papa Beats. Yan po yung ano po niya ngayon. Sinasabing in the day in my life ni Papa Beats. In the day in your life, hindi in my life. Lagay natin yung karton ng TV dito. Bahala na yan si Ma'am Masil. Si Ma'am Masil po yung ligpit. Ay, nandito pa pala yung mga phone. Kailangan natin ilagay din doon sa carton. At saka tumawag pala si Chrislyn sa akin. Nag-iisa lang po siya sa bahay. Kasi umalis yung kuya niya. Hindi naman po siya sumama sa papa niya na maligo ng dagat. Alam niyo naman si Chrislyn is medyo dalaga na. Kay ganda ng TV nila. Ganda ng TV nila sa room. Ha? Ayan, tapos na. Babalik na po kami sa room ni Jean. Bain ma! Nakalimutan pong kabit yung cord para monitor sa laptop. Tatanggalon. Ay, sa pagkala ko pala yan. Ayan po yung nag-aayos dito. Naglalagay po siya ng jealousy. Jealousy or jealousy. Oops! Kulba ka daw una naman TV na tak-tak. Ginabahan si Jing. Kala niya TV na yung mahuhulog. Okay. Sa pagkakaya, okay na yun. Hindi nga.
Ang ganda ng stage nila. Tingnan nyo. Tsaka napakaluwag po yung pinaka-gym nila. Covered court. Sabit na rin. Tara, let's go. Let's go back. Dati, baka meron pa yung makaano namin. Parang baka may parang ano dyan, paggawa ng kabitan ng TV. Ganyan po na i-celebrate ang Father's Fathers din ni Papa Bits. Pimasel, kailangan dito mapalitan. para ano ni Papa Bits, bento cake. Sa Father's Day. Yan, dahan-dahan lang. Dahan-dahan lang, Pa Bits. Ay, salamat. Mahangin. Mahangin. Ito po yung building dito na may third floor po siya. Yan. Yung iba is second floor lang. Maluwag yung Compostela National High School. Yung kung dito nag-aral si Piang sa elementary, baka nakapasok dun tayo dun sa Central. Maganda din po yung Central School. Colorful din siya. Katulad nito. Yan. May mga bandera po yung bintana. Tahimik po. Pero bukas maingay ito dahil Lunes. May pasok. Tapos yung room talaga ni Jing is maganda. Tsaka yung water dispenser niya po is kakaiba po. Ayan. At i-stack na po kami. Meron pong peanut butter dito si Jane. Ayan. Tapos meron po siya dito ano po? Anong kabasa nito, guys? Ichipan? Basta ganun. Premium whole wheat bread. Wheat bread ba? Oh, wheat bread. Yan po yung ni Jim dito. Yun lang po yung kinakain niya. Tapos meron po siya ditong jasmine, bagong bayan, sweet pastry. Sweet pastry. Pero yung lang tawag namin dito is pandi bato. Pinaganda pa yung pangalan. Alas 3 na po yung oras. Alas 3. Yan kita mga alas 5 sa biyahe. Uwi kami, kailangan namin umuwi dahil walang tao sa bahay. Hindi pa po tayo pwedeng matulog dito sa Compostela dahil bukas Lunes. Yan, kunti na lang po yung laman. Saka walang kutsara. Yan na lang po natin. Para naman tayong bata. Yan. Ito po yung ni Papa Bix. Makuha ka. Tamis. Ayaw niya. Gusto niya lang malamig na tubig.
Pero pareho pala yung ano, TV nila Jing. Sa kabila, yung kinabit pangalawa ni Papa Beats, yung kinabitan. Maganda po na TV. Nasa 27 or 30K daw yan. Aw, sana all guys. Masarap yung ano ni Jing, peanut butter. Parang hindi po siya masyadong tamis. Malaki po yung nabawas sa ano ni Jing, sa katawan. Pero parang sakto lang yung katawan ni Jing. Sakto lang sa kanya. Nawala yung tiyan niya, yung buyay. Ito lang yung mga kinakain niya, ganito. Doon sa bahay niya, wala siyang bigas. Bumili po tayo ng 2 kilo lang. Kasagsain. Kasi sabi niya, magdala daw ako ng bigas. Sabi ko, wala kaming bigas dito. Doon nasa sulod. Dahil wala siyang budget ngayon. Matagal pa yung ano. Dito, ma'am. Ice pa. Oh. Malamig na malamig. Kuan eh. Wala. Napuno. Naniniha kang tin? Naniniha ka tidak? Kantin? Mataba pa dito si Jing. Tingnan nyo, ayan no. Para po siyang si Kagawad Carlo Mabansag. Kaloy! Kaloy Mabansag. Oh. Tingnan nyo, kamukhang kamukha. At, Paano? Ngayon? maganda ako. Yes. Uwi na po kami. Uwi na po kami doon sa ano, sa Kasashero. At ayan guys, umulan ng malakas. Alas 4 na po yung oras. Sa sobrang init kanina, ayan naman po yung resulta. Malakas po yung ulan. So, ayan guys. Uwi na po kami. Yung oras po is alas 5:30. Medyo umaambon pa, pero umaaraw. Chinat ko naman si Chrislyn. Hindi daw umuulan doon sa Sugod. So, maghinay-hinay po kami. Uuwi ni Papa Bits. Baka dito lang sa Compostela yung ulan talaga. At saka, nandun si Jing sa CR. Naliligo po siya. So, bye-bye muna sa ngayon, Jing. Kasi sa Sabado, babalik po kami dito dahil maglilinis po kami sa likod. As in, malakas talaga yung ulan. Tapos medyo umaanbong pa. Tapos doon banda is maaraw. Yan, tingnan niyo. Siguro walang ulan papunta doon.
sa amin. Ito lang sa Compostela. Alas 5:30 na po yung oras. Medyo humiga muna tayo kasi parang inaantok ako kanina dahil kulang po kami ng tulog gabi dahil naglakwat siya po kami. Yun na, kasama namin sila Boss TV. Maaraw na. At saka medyo malapit-lapit na pong mag-alas 6. Pero maliwanag pa guys. Yan. Tingnan nyo. Umano na po si Haring Araw. Nagpakita na po. Medyo na-traffic po guys kasi rush hour. Yan. Sa wakas guys, ayan, nakarating na din po kami dito sa bahay. Sakto lang po yung oras. Alas 7 na po guys. Medyo mabagal po yung biyahe namin ni Papa Beats dahil hindi po kami makapag-overtake kasi nauna po sa amin yung 5 wing band na mayroong mga karga na steel bar, tapos steel bar nga, tapos bus. Kaya parang natatraffic. Buti na lang nakalusot po kami ni Papa Beats. Pagkalusot namin sa wing van, ayun, maluwag na po yung yung kalsada. So dire-diretso na po yung patakbo namin. Tapos ngayon lang po kami dumating. Kasi yan, tapos na kumain yung mga bata. Tapos wala ng ulam. Nutusan ko si Sansan na luto ng isda. Kahit 2 piraso lang. Pinaprito ko. Nakakapagod kahit angkas lang po tayo sa motor. Tapos wala pa rin dito si Christian at saka si Ronald. Umuwi na sila. Pero kinuha ulit dahil may birthday. Inimbitahan. Kasi si Ronald, pag umuwi ng Sabado ng gabi, tapos ngayon Linggo, bukas po siya bumabalik sa trabaho niya. Nasa Liluan. Istiin po siya, istiin. Buti na yun na meron po siyang trabaho dahil nakakapagbigay po siya kay Duday. Dahil yung iduday namin is estudyante na talaga. Init sa mainit sa mukha. Ayan, bihis na tayo guys, nagbihis. Bukas baka medyo marami na yung labahan natin, maglalaba tayo. Pahinga muna tayo saglit, pahinga. Hihintayin kong makaluto si Sansan ng isda, pinapagprito ko para ulam namin ni Papa Beats. Tsaka si Christine naman is naghuhugas. At yung ulan talaga mula lang sa sa Compostela tapos hanggang sa Danau. Kalahati ng Danau umulan. Pag malapit na kami sa Carmen is tuyo po yung kalsada hanggang dito. As in doon lang yung ulan kanina. Hinintay-hintay namin na tumila. Tumila naman, medyo mambon yung pag-alis namin. Akala namin na
dito din is umulan. Nag-chat naman ako kay Chrislyn kung umulan, sabi niya wala. So ayun, kaya umuwi kami. Tapos si Jing nandun sa CR yun, pag-alis namin dahil naliligo na. Kasi parang naririnig ko may lakad po sila ng mga kakutik channel. Baka mag-ano po sila babanding na naman. May kainan naman or okasyon na pupuntahan. Tapos kanina hindi tayo nakapaglinis ng maigi doon kay Jing kasi marami talagang ligpitin. Tapos yung ano guys, yung cabinet ni Jing nasira. Tapos yung mga pinggan niya doon, mga tasa, maraming bahay ng anay. Yung ginawa nilang cabinet nila Papa Beats or nila Christian Ronald doon kay Jing is inanay talaga, inanay. Pati naman po yung kalendaryo kasi hindi ko naman po yun nasabit. Tas matagal tayong hindi nakapunta doon. Binahayan po ng anay. Maraming anay yung bahay ni Jing. Doon yung doon sa sa ginawang cabinet. Tapos parang may nakita ko din doon sa ginawang istante ni Papa Beats na sana lalagyan ng TV. Yun nakita ko may anay. As in nasira po yung ni Jing doon. Kahit yung sapatos po na nandoon sa ilalim, inanay. So sabi ko, babalik ako sa susunod na Sabado para makapaglinis po tayo. Natapos naman po yung pagkabit ng paglagay ng kabitan ng TV doon sa room ni Jing. So naisip ko na magpunta doon kami ni Papa Beats kasi sa likod din linisan na, malaki na po yung damo. Tapos yung net ni Jing dito nagawang parang kurtina doon sa may washing machine. Tapos yung basura niya hindi po nakukuha nagkukulik ng basura doon dahil natatabunan. Tapos yun, nalinisan ko lang po yung CR. Kasi parang hindi wala po akong kondisyon kanina na maglinis dahil yung pakay lang po namin yung ipakabit ni Jing yung kabitan ng TV na yun naman yung isang teacher is nakisuyo na ikabit din yung TV niyang bago. Ang laki ng TV nila. Napanalunan po yun ni Jing. Ang akala ko napanalunan niya na TV is dadalhin doon sa bahay niya, hindi pala sa room. Pinaka-premyo po yun ng kung sino po yung maganda at malinis na room. So si Jing po yung nanalo. Bali dalawa sila. Yun nga si Ma'am Masi. Pagod din guys po yung angkas talaga ng masakit sa likod. Tapos medyo traffic kasi yun nga mayroong nauuna sa atin na nasa amin na wing van truck na may kargang steel bar. Tas parang mahina yung patakbo kaya traffic, hindi maka-overtake yung mga series. At nakaluto na si Sansan. Kakain na po kami ni Papa Beats. Aray, masakit yung binti ko. Sumakit yung binti ko, sumakit. Uy, hino nagpaawas? Puno na. Puno ng tubig. Dali. Pritong isda. Luto ni Sansan. Tapos iniinit po yung sabaw na ulam pakagabi. Yung nilagang baboy na mayroong gabi. Mayroong pang natitira, iniinit ni Papa Beats. Sayang wala kaming anghang. Sili pala. Kain po tayo guys. Sabaw.
Lasang gabi. Ayan, gabi po, gabi. Yan na lang po yung natira. Wala nang karne. Sakto-sakto lang yung alis namin doon. Alas 5:30. Hindi mainit. Pero maraming sasakyan. Maraming tao. Dahil maraming naliligo. Mga nagbi-beach. At ayun, tapos na po kaming kumain ni Papa Bits. Nakapaghugas na din po ako ng kinainan namin, pinagkainan. Ngayon naman is maglilinis na po tayo ng mukha natin dahil maalikabok po yung biyahe. Naghilamos po ako. Tapos yung suot ko kagabi kasi bagong ligo pa ko noon, magpunta kila Mariel kagabi mga alas 8 siguro oras pumunta ko kila Mariel kagabi. So yung buhok natin pag gising natin kaninang umaga is basa pa rin pero naligo po ako. So yan, hindi po ako nagpalit ng yung sinuot ko kagabi guys, binalik ko lang po ngayon kasi hindi naman po madumi pa. At yun, maglilinis po tayo ng mukha natin dahil nakapagilamos na po tayo. Ito po yung gamit ko guys, yan yung toner ko or cleansing. Ganun. Yan po yung gamit ko. Pero, may halo po ito na, sa rejuvenating. Yung gamit ko kasi rejuvenating na, ano ba yun? Skin Expert. Yung tinda ni Roseanne. Kasi nung umuwi ako or nagpunta kami nung una sa Tacloban, nakasama ko si Papa Bits sa kasi Sansan, nag-order po ako sa kanya ng 2 kahon na Skin Expert. Tas ito po yung panggabi. Cream para sa para sa gabi. Tapos yung toner ng Skin Expert, hinahalo ko po siya sa Silka. Ito talaga yung gamit ko mula sa pool. Nang mag-umpisa po akong gumamit ng rejuvenating. Yun lang po yung gamit ko, Skin Expert. Hanggang ngayon. Tapos kung naubusan ako, minsan umu-order po ako kay Chandria yung Queen White, pero parang hindi po ako hiyang sa Queen White. Yung gamit ko talaga is yung Skin Expert. Tag 196 po. Yung mura lang. Yung hindi, tingnan nyo guys, wow, ang dumi ng mukha. Ang dumi. Sa alikabok po yan sa kabibiyahe. Yan lang po yung gamit ko. Tatapos kong maligo sa umaga, tapos sa gabi po yung pag-apply ko. Ito po yung panggabi, yung cream, rejuvenating cream panggabi. Tapos yung pang-araw po is yung sunblock po niya. Sunblock. Yan po, sa pang-araw. Tapos kukuha pa tayo ng bulak kasi
parang maano pa. Madumi pa rin guys. Oh. Grabe. Si Roseanne, si Geneva, ganun din po yung si Mama Pix. Ganun po yung ginagamit nila. Wala po akong gamit na iba, pero meron po akong nadiskubrihan ngayon. Parang epektibo din. Mga lang 5 araw pa lang ko po ginagamit. Talaga, madumi talaga yung yung mukha ko. Madumi talaga, as in. Yan, inaano-ano ko lang yung bulak, inuunat-unat, tinitingnan yung maputi pa. Sa mga nagtatanong po kung ano yung gamit ko sa mukha, yun lang. Skin expert lang po na rejuvenating. Tas ito mayroon pa kong na diskubrihan ito. Yung olive oil. Lahat po inilalagay, pwede sa buhok, pwede sa mukha, pwedeng gawing lotion. Yan po yung inaano ko muna sa mukha ko. First time ko pong first time ko pong umarap sa inyo na maglinis ng mukha. Kasi mayroong nagtatanong po. Yung kamay ko, tingnan nyo. Yung kuko ko. Ano daw po ito? Tawag daw eye look. Cut look. Sabi ng nagmanicure po sa akin doon sa Manlurip. Nail gel po ito. Nail gel, tama ba? Sa lang po ako, pag umuwi lang po ako ng Manlurip, nakakapag ganito. Mabuti yung nail gel kasi kahit maglaba ka, hindi natatanggal kagad. Tutubo lang yung kuko, tas makikita mo nang aangat na po yung nail gel sa sa kuko. Pag humahaba na yung kuko. Ganun lang. Tapos medyo papaanuhin natin, patutuyuin bago natin lagyan ng rejuvenating cream. Yan lang po guys. Yan lang po yung sa mga nagtatanong po kung ano po yung gamit. Yung toner ko, yan, Silka. Matagal na po ako na gumagamit ng Silka. Medyo tuyo na. Para po siyang may aloe vera. Aloe vera nga siguro. Isa lang po yung in-order ko kasi itrinay ko po kung legit. Yan. Tapos pagka-umaga, pagkagising, maghihilamos tayo. Tapos lalagyan naman ito. Yun lang. Tapos nagsasunblock po ako pag umaalis. Maano sa mukha. Ito po na meron pong parang nakakapa ko kanina na butlig. Parang bumubukol. Inano ko sa kuko ko. Ginanon. Pagligo ko kanina ng umaga. Ang hapdi po. Tapos paglagay ko na ng
toner ng mukha ko, yun, mahapdi na din. Kaya namumula po siya. Parang ginanon ko po sa kuko. Pinislit. Medyo na sugat po siya ng konti. Di tapos na. Ito po yung sinasabi ko sa inyo. Yan, rejuvenating. Yan po yung toner niya. Ito. Hindi ko pa nagagalaw kasi meron to, yung toner. So, hindi po ako gumagamit ng pure nito sa toner ng rejuvenating dahil ano po siya, matapang po sa mukha, matapang. Tapos pag nainitan ka, ayun, namumula ka, tapos nasusunog yung mukha. Yun po yung iba na over yung paglagay nila nitong toner ng rejuvenating, hindi nila hinahaluan. So yun, naglalagay sila tapos nagpapainit lalo na ngayon na mainit yung panahon. So yung nangyayari po, yung mukha nila is nasusunog. Ako hinahati ko lang po ito. Hinahati, tapos bumibili pa ko ng ganito, ng malaki, hinahati ko. Bali yung laman nito, pinaghahati ko sa kanila tapos hinahalo. Ayan. Tapos yung sabon niya wala na kasi ginamit ko na. Tapos ayan. Ayong natira. Mas maano po ako sa rejuvenating cream panggabi. Madaling maubos kaysa sa sunblock. Kaya ayun. Pag naubos, maghahanap na lang po tayo. Meron naman po ditong meron pa naman ditong may tinda nito. Lalo na doon sa sa Compostela, papunta doon kay Jing mismo sa munisipyo. Pagbaba mo, nandiyan po yung mayroon pong mga tinda po dyan na mga rejuvenating. Mura lang po ito guys, 196 kay Rosan. Hiyang po ako sa mga murang pangpaganda. Yan po. So ayan po guys, sa mga nagtatanong, ito po yung gamit ko, Skin Expert Rejuvenating. Kaya itry nyo na po gumamit. Gumamit po ako nito mulang bantayan ko yung alaga ko na yung may inalagaan po ako na 3 months old na si Tamtam. Diyan po ako nag-umpisang gumamit nito. Kasi afford ko na pong bumili ng pangpaganda. Pangpaano ng mukha, pangpakinis. Pero hindi naman ibig sabihin na gumamit ako nito na yung mukha ko is lubak-lubak. Talagang ganyan lang po yung mukha ko. Mulat sa pulpo. Hindi po ako tinagyawat, ganun. Hindi po ako nagkakatagyawat lang po ako noon kung dumadating na po yung period ko, yung regla. May tumutubo dito, isa, tumutubo dito, pero hindi yung sangkatutak po na tigyawat. Talagang sadyang makinis lang po yung mukha ko. Char. So yan, bye-bye ulit. Thank you for watching. God bless us all.